I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, meron tayong upload videos, updates. Sabi po ng mga DDS sa social media, lalo na po ito si Kiko Barsaga Katok, sinasabi wala daw donation ang ibang bansa. Di ba? Pero mayroon tayong naunang videos na kung saan ang Timor-Leste ay magpapadala po ng mga engineer firefighters. Ayan, nabubulol tuloy ako. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, mayroon tayong upload videos, updates. Sabi po ng mga DDS sa social media, bakit wala po na tulong galing sa mga iba't ibang bansa. Di ba? Sabi ko naman, mga kababayan, hindi na kailangan ng tulong kasi kayang-kaya po ng Pilipinas 'yan. Sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., maraming pera, maraming pundo, di ba? So, kung gusto nila tumulong, why not? Bakit hindi, di ba? Tatanggapin po natin 'yon. Hindi natin pwedeng hindi tanggapin. Ay donation po 'yon. Pero hindi po tayo humingi ng tulong sa kanila. Sila ng kusa. Bakit nga ba nagkakaroon ng ganitong klaseng pagtutulong? Dahil po sa pagkakaibigan 'yan. Okay. Alam nyo naman kung ano ibig sabihin ng Asian Summit, International Summit, APEC Summit. Lahat po 'yun eh. Yan kasi sinabi ko nga doon sa isang video ko, pag may mga sakuna, mga disaster, laging tumutulong ang mga ibang bansa, sa mga bansa na nasalanta tulad sa atin, tulad na ginawa ng Timor-Leste, magpapadala po ng mga engineers, mga firefighters para tumulong sa Pilipinas. Sabi po ni Kiko Barsaga Katok, sabi niya wala daw tulong. Ngayon, ipapakita natin sa mga DDS na walang alam kundi puro tulong ang iniisip nila, imbis tumulong sa mga kababayan natin na nasalanta ng bagyo. Wala puro paninira lang. Wala daw tulong sa galing daw sa ibang bansa. Doon po kayo nagkakamali. Di ba? Hindi naman forke nagbagyo bukas. Ngayon, on the spot ka agad magbibigay. Hindi. Siyempre may mga mga araw, after 2 days, 3 days, 4 days, 1 week, magbibigay. Ganun pa man, hindi naman natin sinasara ang ating pintuan, Handa naman tayo tanggapin ang mga tulong. Pero sabi nga ni Jose Castro, hindi na kailangan ng tulong kasi maraming pundo po ang Pilipinas. Nakikita nyo naman mga kababayan kung paano tinutugunan ng bansang Pilipinas ang mga tulong, mga pagkain, pinansyal sa iba't ibang lugar. Magkano ba nilabas ng Pangulo? Di ba trilyon? Buong Pilipinas na po yun So dahil dito mga kababayan, this is good news for everybody. At ito, sampal dito kay Kiko Barsaga Katok, sa mga DDS na tumutulig sa. Basahin po natin. Bigay ng nasa $1 milyong ang Estados Unidos bilang suporta sa disaster relief operations sa mga naapektuhan ng Bagyong Tino. Ayon sa Washington, magpapadala sila ng emergency shelter, logistics services, safe water and sanitation sa mga pinakamatinding tinamaan ng sakuna. Sa pahayag ng US, ang kanilang hakbang ay hindi lamang pagpapakita ng alyansa ng dalawang bansa, kundi simbolo na rin ng malalim at matatag na pagkakaibigan, lalo na sa mga panahon ng pangangailangan. Sabi nyo, walang tumutulong. At ano kayo kasi, gusto nyo style, tawag dito, gusto niya magic ka agad di ba? Pangunahin nyo pa kasi yung ibang bansa na tutulong sa atin. Hayaan nyo sila kung tutulong. Walang problema doon. Di ba? Kasi palibhasa itong si Kiko Barsaga Katok, nagmumukhang tulong, nagmumukhang donisyon. Kayang-kaya ng Pilipinas kahit walang donisyon. Marami kayang perang Pilipinas. Ngayon lang po nangyayari yan. Buong bansa. Nagpakawala ng trilyon ng pamahalaan. Saan kayo makikita niyan? Kung sa panahon ng mga administrasyon, hindi nila kayang ganon. Naalala ko tuloy yung Yolanda, may donation mahigit 90 billion yun, mga bes.
galing sa iba't ibang bansa. Hindi ko alam kung saan napunta. Pero yung bahay kasi nila, na ipagawa, yung mga pawid ba? Alam niyo yung pawid? Si Dinky Suliman pa yun yung nagiging DSWD secretary ni Panot. Tapos yung mga relief good napanis, kaya binaon sa lupa. Kasi sabi ni Marujas, kailangan ng permit. Di ba? Pag ganyan, hindi na kailangan. Ipaalam mo lang sa Pangulo, matik na kaagad yan, Si PBBM kasi, bago dumating ang bagyo, nakahanda na lahat sa buong probinsya. Yung DSWD, na mas nauna sa alas 4 kasi. So, dahil dito, mga kababayan, sabi nga dito, basahin natin para kumpleto, detalyado, bukod po dun sa binalita. Ayan, UNTV News and Rescue, 23 minutes. Mainit-init pa. November 8, 2025, magbibigay ng nasa $1 million ang Estados Unidos bilang suporta sa disaster relief operation sa mga naapektuhan ng bagyong Tino. Biro nyo yun, $100 million, equivalent to Philippine money. Laki niyan, lahat yan mapupunta doon. Asahan nyo po, basta Marcos ang administrasyon, ang maghawak niyan. Nakaw, alam nyo naman, pag si PBBM ang mamuno, tiba-tiba yung mga tulong. Yung laman ng karton, siguro nakita nyo na. Hindi tulad mga nakaraan, noodles, sardinas lang. Pero si PBBM, sobra-sobra. May kumot pa, may banig pa, may sipilyo pa. Kumpleto. Pati yung mga, nila, yung modular house nila, talagang sosyalin. Ito siguro to, malamang, ipagkakaloob na naman ng disod sa mga nasalanta ng bagyo, ng bagyong Tino. Hintay lang kayo. So dahil dito, sabi po dito sa pahayag ng US, ang kanilang hakbang ay hindi lamang pagpapakita ng alyansa na dalawang bansa, kundi simbolo na rin ng malalim na matatag na pagkakaibigan, lalo sa mga panahon ng pangangailangan. Yan dito po talaga napaka-importante yung mga relasyon natin sa mga iba't ibang bansa, lalo na po sa ang Amerika. Pag mayroong sakuna, talagang lagi naman sila dyan na tumutulong. Hindi, totoo po yun. Tayo po naman, ganun din ang ginagawa natin. Kung natatandaan nyo po nung nakaraang mga taon, panahon ito, under the Marcos administration, nagkaroon po ng lindol yata dito, earthquake sa Turkey. So, ang ginawa ng Pilipinas, nagpadala po ng kaukulang tulong. Sa totoo lang, hindi lang po manpower, kundi pati milyon-milyon na cash na ibinigay. Ganun, dapat. Kaya minsan, hindi natin rin na ini-expect na tayo po ay pinagpapala ng Panginoon. Kasi tumutulong tayo sa ating mga karatig bansa Oo, totoo yun. Kaya maraming salamat kay President Trump. Di ba? Alam nyo naman po ito si President Trump malapit ang loob niya kay Pangulong Marcos Jr. kasi si dating First Lady Imelda Marcos magkaibigan yan Oo, totoo yun. Ayan ito malinaw naman siguro dito. Shout out kay Kiko Barsaga Baliw. Kay Barsaga Katok, yung congressman ng Dasmariñas. Sabi niya wala daw tulong ang mga iba't ibang bansa. Ito sapat na ito $1 million, biro nyo. Malaking katulungan ito. Maraming mabibili na mga modular house. Ano pang kakailangan nila. You see, mga bes? See? Magkano yan? 1 million para sa disaster relief ops sa mga biktima ng bagyong ibibigay ng Amerika. Yan Kaya salamat kay President Trump sa kanyang tulong, donation. Di ba sosyalin? Kung hindi pa kayo kung hindi pa kayo satisfied, ito. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, ayan GMA News. Ayan the United States is providing $1 million to support the Philippines government ongoing disaster relief operation in communities hit by Typhoon Tino and the recent powerful earthquake in southern Philippines. Lahat yan mapupunta doon. Kababayan, kampante tayo. As long as Marcos ang nakaupo, lahat yan. Sigurado, punta lahat doon yan. US provides $1 million emergency disaster relief assistance to PH. You see? Sinong sabi? GMA. Sabi sa inyo sa mga tumutulig sa Marcos admin. Nako. Yan na.
Dumating na yung donation, ang laki-laki. Oh, for sure, lahat doon mapunta. Oh, masyado kasi kayong atat eh. Hintayin nyo. Hindi naman tayo nagluluhod para humingi ng tulong sa kanila. Hindi naman ganun. 'Di ba? Hindi ganun ang Pilipinas. Kusa na nila po 'yun. Open na open tayo na tanggapin ang tulong nila. Dahil pagdating ng panahon, if ever na magkaroon ng mayroong mangyayari sa kanila o anuman, handa rin tayo tumulong. Ganun lang 'yun eh. So 'yun mga besa, malinaw na malinaw. May tulong ang galing Amerika. Oh, ito, ipagmumuka natin kay kay Kiko Barsaga Katok. Kinakain niya yung sinabi niya. Oh, may pundo tayo. Palasyo di nagpapasaklolo sa ibang bansa dahil sa bagyo. Tama naman 'yun. Oh, 'di ba? Hindi sa lahat ng panahon, every may bagyo, humingi ka ng tulong, nakakahiya naman. Hayaan mo sila, kusa nila. 'Yun ang ibig sabihin ni Jose Castro. 'Di ba? Kayang-kaya ng Pilipinas sa totoo lang. Pero sabi ko nga, open tayo sa mga tulong. Oh, yan sabi ni Kiko Barsaga Katok. Oh, yan wala nang bansang tutulong sa atin. Alam nilang nanakawin lang ni Marcos ang ipapadala nila. Oh, you see? Tingnan mo yung bunganga niya. Palagay ko guys, hindi siya baliw. Alam niya yung sinasabi niya eh. Nagbaliw-baliwan lang eh. Oh, pero marami sabi dapat patingin na ito sa psychiatrist. Oh, 'di ba? Alam mo, Kiko Barsaga Katok, kung sinasabi mong nanakawin, i-prove mo sa korte, magdala ka ng ebidensya. Oh, swerte mo, hindi ako ang abogado ni Pangulong Marcos Jr. pag nagkataon. At talaga ipapalabas ko sa iyo yan, yung lahat ng sinasabi mo, mark my word. Totoo yun. Ipapalabas ko talaga. Kaya siguro hindi ako naging abogado dahil matinik akong magiging abogado. Dahil lahat ng pag-aakusa laban sa Pangulo, kumanda kayo. Ilabas nyo yung totoong ebidensya nyo. Sigurado yan. Oh, 'di ba? Kung si Cory Aquino nga hindi nagtagumpay sa kanila eh. Ikaw pa kaya napipitsugin? So, mahiya-hiya ka naman sa sarili mo kung makapagbintang ka. Malinis ang pagkatao mo. Dapat siya magpatingin ka sa psychiatrist para matino-tino ka. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, kung ako lang ang anak ni Pangulong Marcos Jr. sa Kongreso, nakasama ko ito si Kiko Barsaga, babasagin ko nguso nito eh. Gaganyan-ganyanin mo yung papa ko na wala kang proof, wala kang ebidensya. Basag ang nguso nito sa akin. Magsusuntukan kami sa loob ng ng House of Representatives. Ay, sinasabi ko sa inyo. Oh, yung walang habas, na pagbibintang mo, binabastos mo, binabalahura mo, inaalipusta mo yung ama ko, presidente ng Pilipinas. Wag lang magkasalubong ang daan natin sa pintuan, Kiko Barsaga, pag ako ang anak ni Pangulong Marcos Jr. Ay sigurado, basag ang nguso mo sa akin pag nagkataon. Ito yun. Kahit babae ako, talaga, kahit makarating kami sa korte, 'di ba? Kahit makarating kami sa korte, 'di ba? Para lang sa ganun, tumigil eh, para mahinto yung pagkakatok niya. Mira mo, walang respeto eh. Walang respeto sa Pangulo. Oh. Ito, palagay ko, baka bayaran ito eh. Pakawala ng chihuahua ito eh. Hindi mo naman masasabing baliw. Bakit kanyo? Kasi alam niya eh. Alam niya yung sinasabi niya eh. Oh. Swerte niya nga talaga eh. Kung ako naging anak ng Pangulo, sabi ko sa inyo, gulo talaga yan dyan. Talagang, susuntukin ko talaga ito. Totoo yun. Swerte niya, mabait si Congressman Sandro. Very well mannered. Totoo yun, mga bes. Hindi niya pinapansin. Pero kung pagkatao ko, talaga sinasabi ko sa inyo, basag talagang nguso nito sa akin. Sinasabi ko, kahit marinig ni Kiko Barsaga Katok ang sinasabi ko, wala kang respeto sa Pangulo. Wala ka naman sapat ebidensya sa mga pagbibintang mo. Totoo yun, mga bes. So, yan. Ipapakain natin sa kanya yung mga sinasabi niya na walang tulong daw. Yan. Nagbigay si President Trump ng $1 million. Ano ngayon? So, yun, mga bes, ang pinaka-latest updates ko. See you again when may next upload. Bye. Yan, babus. God bless.